Mareklamo ka ba? Sinabi ni Mark Twain, "Do not walk away from a negative person. Takbo!" Wag daw maglakad palayo, tumakbo daw. Ito yung problema. Okay naman yun, agree ako doon. Kaya ito yung problema. Paano kung ikaw ang negative person? Paano kung ako ang negative person? Malalayuan ko ba sarili ko? Parang hindi yata. Tama ba yung Tagalog ko? Sorry ha. Merong 7 na senyales na ang isang tao ay negatibo. 7. Pag-usapan natin yung una. Are you ready? Here we go. Reklamador. Are you a complainer? Kasi pag reklamador ka daw, isang napaka-obvious na sign yan na negatibo ka. You're a negative person. Reklamo mo, traffic, yung bahay mo, yung kaibigan mo, yung magulang mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung boss mo. Ay talaga, lahat rinereklamo mo. Kaibigan, pakinggan mo to ha. Sa Bible, ang Panginoon, iniligtas niya ang mga Israelita sa pagkaalipin. They were slaves. Ha? Tapos ang hirap-hirap ng buhay nila. Talagang pinahihirapan sila ng mga Egyptians. Eto na, God comes, rescues them, leads them to the promised land. Yehey! Kaya lang, dadaan sila sa desyerto. Ha? Eto, reklamo ng reklamo yung mga Israelites. Yung talagang walang tubig daw, walang pagkain. Yung gusto siguro nila, diretso na sila, paggising nila, nasa promised land na sila. Hindi naman ganun buhay, di ba? Ang buhay, going through a journey, travel. Pero ang gusto nila, instant. Yun ang problema ng mga tao. Alam mo, kaibigan, pag feeling mo, gusto mo magreklamo, hinto muna. Be grateful. Ha? Di ba dapat yung mga Israelites, Lord, ang bait-bait mo. Wala na kami sa Egypt. Yay! Hindi na kami slaves. Medyo mahirap yung paglalakbay, papuntang promised land, pero okay lang, Lord, magtitiis kami. Di ba dapat ganun? Ang negative person, magrereklamo at may magrereklamo na lang. Number 2, ha? You'd rather not try than fail. Ano ibig sabihin nun? Yung negative person, magrereklamo pero walang gagawin. May kwento ako sa inyo. Yung isang babae kausap ko, rinereklamo niya, boss niya, trabaho niya, yung system daw ng kumpanya, yung mga office mates daw niya. Ay, nako, reklamo ng reklamo. Tinanong ko, since when? Kailan pangit yung sitwasyon ng trabaho mo? Sinabi niya, since day one! Pagkaumpisa ko pa lang, ay nako, nakita ko na ang mga problema. I see. O gaano katagal ka naman sa trabaho na yan? Nagulat ako sa sagot niya. 12 years. 12 years. Kung alam mo na pala na ayaw mo yun, ba't nagstay ka? Ba't hindi ka naghanap ng trabaho? Ba't hindi mo gumawa ka ng paraan? Ganyan po ang negative person. Nagrereklamo na lang pero walang ginagawa. Bakit? I would rather not try than fail. Number 3, sign of a negative person. You pick fights with your partner often. Alam mo, ang isang healthy relationship, normal naman yung conflicts eh. Normal na may disagreements. Normal yan. Kaya lang, pag masyadong malimit, halos araw-araw may away. Ay nako, siguro isa sa relationship, isa sa kanila o dalawa sa kanila, negatibo. Kasi, ayun nga, you find faults eh. Hahanap ka talaga ng bad things in the relationship and in the person. Number 4 sign, you look for the bad in the good. Kunyari, isang negative person, biglang na-promote. Alam mo, ang iisipin ng negative person, ay nako, overtime na naman. Ay nako, marami na akong responsibility. Ay nako, ang dami ko ng trabaho. Imbes na, ay, na-promote ako? Talaga? Ganun ang negative person. O kaya, sa relationship niya, uy, mukhang okay. 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 1 week, 2 weeks. Ang ganda ng relationship nila. Ang negative person, iisipin niya, nako, darating na ang problema. Ay nako, hindi pwedeng, this will not last. I know, it's really funny, pero hindi funny. Ha? Ganun mag-isip ang isang negative person. O ito, number 5.
You don't finish what you start. Ang negative person, sa umpisa, okay siya. Pero ayan na, nawawala na yung energy niya, nawawala. Bakit? Tinitingnan niya lagi yung mga masama eh. O number 6, you get easily envious. Hinahambing mo lagi sarili mo sa iba. Uy, ba't siya bago telepono niya? O bakit siya bago ang designer bag niya? O bakit siya ang ganda-ganda ng 'di ba? Yung lagi mo iniisip yung anong meron siya na wala sa iyo. Uy, naku, bago yung boyfriend niya, ako luma. Nagpapatawa lang ako. Pero ganun. Pero ito tingnan mo to. Ang negative na tao, pag inahambing naman niya, halimbawa sa isang taong walang-wala, isang mahirap na tao, anong sasabihin ng negatibo na person? Buti pa siya, walang problema. Simple lang, mahirap siya. Yung ganun, hinahanap niya yung wala sa kanya na meron sa iba. Kaya laging naiinggit. Eto na. Number 7. You condemn yourself for your mistakes. Ang negatibo na tao, ine-exaggerate niya ang kanyang kapalpakan. Oo, sasabihin niya, naku, ang sama-sama kong tao. O kaya, naku, talagang ang bobo-bobo ko. Teka muna, lahat naman na nagkakamali eh. Pero ang negative na tao, kinokondemn na niya sarili niya. Kaibigan, if there's one thing that you need to do, ito pakinggan mo ako. Stop finding faults. Start finding fortunes. Ibig sabihin, tama na yung paghahanap ng ito masama, ito problema, ito. Hindi, stop finding faults. Start finding fortunes. Ibig sabihin, maniwala ka na may blessing sa harapan mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Ang ebanghelyo natin, si Jesus may pinagaling. Kaya lang yung mga religious leaders, sobrang negatibo. Sinabi, "Hoy, bakit ngayon ka nag-heal sa Sabat? Bawal yan Imbes na magsabing, wow, itong tao na to, ilang taon na, may sakit ngayon, magaling, praise the Lord. Walang ganun. Naghanap ng faults. Dasal tayo na hindi tayo maging negatibo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon, tulungan mo kami, buksan mo ang aming isipan at mata para makita namin ang blessing sa harapan namin, Panginoon. Thank you, Lord. There is fortune, there is favor in front of us. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron akong invitation. Sama kayo sa Feast Conference, ang ating pinakamalaking conference every year. Ay nako, mabibless kayo sa mga speakers. Punta kayo sa feastconference.com. Join us. God bless you. I will see you tomorrow.